Ang sabi po sa Biblia, huwag kang gaganti ng masama sa masama. Kaya yun po yung ginawa ko. Binabaligtad po ni Daniel Rason eh. Parang siya pa po yung feeling na biktima, yung pamilya niya pa yung feeling biktima, tapos tinatakot niya ako kanina na kung meron kang alam, mas meron akong alam na mas matitindi sa alam mo, laban sa'yo. Sabi niya pong ganyan. I dare you, I challenge you kung meron kang alam na mas matindi kaysa sa alam ko. Dahil ako, wala akong ginawang katiwalian sa iglesia. Yang mga kumakampi sa'yo, kaya meron akong binabanggit na mga pangalan, sila yung mga kumakampi sa'yo. Kagaya nung isang pidodida na nang molestya ng bata. Biruin mo, Daniel Rason, kung meron kang dangal bilang isang leader, biruin mo, kakampihan mo yung yung nang molestya ng bata. Nasaan ang dangal mo bilang leader ng isang relihiyon ngayon? Tapos merong nag-comment, ayoko lang banggitin kasi yung pangalan ng isang pidodida pa na nang molestya ng sarili niyang anak. Alam mo yan. Kaya lang, syempre, kumo yung bata, dalaga na, magkakaroon ng trauma. Kaya ayokong magbanggit. Alam mo, hindi mo iniingatan yung budhi ng iyong mga inaakay. Katunayang hindi mo iniingatan yung budhi ng iyong mga inaakay. Tignan mo, ang mga nagme-message sa akin ngayon, tol, nakakadismaya, kakatapos lang ng pasalamat. Talagang galit yung itinuturo ni Brad Daniel sa amin. Nakakamiss si Brad Eli, sabi niyang ganyan, kasi nung panahon ni Brad Eli, talagang binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat para makapagbigay ng mabuting paghatol. Kaya yun po, nakakalungkot yung mga nangyayari ngayon. Actually, yan po, paano ba? Ano po kasi, yung ginagawa ngayon ni Daniel Rason, taliwas po doon sa kanyang doon sa kanyang ipinapangaral. Actually, wala naman siyang pangangaral na ginagawa eh. Wala ngang teksto eh. Wala ngang topic na nangyayari sa mga pagkakatipon eh. Puro ngayon ang labanan. Ako nga yung lumaban eh. Ano yung laban na ginawa ko? Sabi ng